Hindi nagpahuli itong si Dwight Ramos, isa sa Gilas guard natin, at maganda ang kanyang naging laro laban sa team ng Sendai 89ers at nakuha rin nila ang panalo. Nag-iinit na nga ang laro ng mga Gilas players natin sa Japan. Kay Soto, AJ Edo at Dwight Ramos, isang magandang indikasyon na handa na rin sila sa paparating na second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. May pinadapa pa nga si Dwight Ramos sa play na ito na pa-step back habang ang kanyang defender ayon nakatingin sa sahig ng court at pasok ang tira ni Dwight Ramos sa play na ito. Sumunod na play, tinatansya ulit ni Dwight Ramos ang kanyang distansya sa ring. Malapit pa rin sa parte na kung saan nagiinit ang kanyang tira, merong defender ngayon sa kanyang harapan, pero opensa ni Dwight Ramos hindi nga rin talaga mapigilan sa play na ito. Nakastil si na Dwight Ramos sa play na ito, diretso sa opensa. Ang resulta, end-to-end pa nga. Kita sa laro na magandang kondisyon ng isa sa Gilas guards natin, nagpapakita ng mga magagandang plays na siguradong makakatulong at gagamitin niya sa Gilas team. Maliban dito kay Dwight Ramos ay nandyan pa sina Scottie Thompson, Seiji Perez at Chris Newsome, at ang gusto natin sa apat na players na ito ay may tibay rin sila sa depensa at yung pagiging athletic nila, mabilis at merong laki ng katawan na hindi basta-bastang maiiwanan maging sa loob ng paint. Scottie Thompson, mabilis ang reaksyon sa pag-steal ng bola kapag malapit ito sa kalaban na nakakuha ng rebound. Kukunin niya sa ilalim ang bola kapag bigla itong binaba ng kalaban. Nakita rin natin na meron na ngang pointers na binigay si Coach Tim Cone sa mga Gilas players na merong pahinga kagaya ni Junmar, Chris Newsome at iba pa. Kahit na abala si Coach Tim Cone sa PBA Finals ay may oras talaga ito para sa Gilas team. Mahirap ang kanyang trabaho pero alam na alam ni Coach Tim Cone na bihirang dumating ang pagkakataon para makalaban at magkaroon ng chance na talunin ang team ng New Zealand. Junmar Fajardo naka-standby na nga ang nag-aabang sa kanilang ensayo sa Gilas team at nagpapasalamat tayo at healthy itong si Junmar, isa sa pundasyon ng Gilas sa loob ng paint. AJ Edo handa na nga rin sa muling pagbabalik niya sa Gilas team, magbibigay ng mas malawak na option o rotation ng mga bigs sa loob ng paint, magiging mabilis ang palitan at mas malakas ang opensa at depensa natin sa loob ng paint. Height ni Kay Soto, alam na alam ni Coach Tim Cone kung paano gamitin ito at nakita natin yung depensa ni Kay. Napaka-epektibo ni Kay Soto sa help defense, lalong-lalo na kung magkasama sila ni Junmar sa loob ng paint. High post, low post na kombinasyon, kick out ng pasa sa 3-point area at sa lalim ng bench natin ay maganda talaga ang pagkakataon na makuha natin ang panalo laban sa team ng New Zealand. Naka-standby na rin maging ang ibang malalakas na players na pwedeng maglaro sa Gilas team kagaya ni Jordan Heading, pwedeng extension ng Gilas lineup. Hindi nagkukulang sa mga malalakas na guards ang Gilas at yung mga quality bigs ang talagang kulang sa atin. Hirap tayo kapag may injury sa apat na players na ito, kay Soto, Junmar, AJ Edo at Japet Aguilar. Silang apat ang nagpakita ng galing sa international level basketball at pumalag talaga sa mga international bigs. Merong height na pumapalag sa international level. Updated rankings tayo ng Japan B1 B-League at nangunguna pa rin si AJ Edo sa black. Hindi naman ganon kalayo ang numero ni Kay Soto, nasa rank 3 at pwedeng magbago ito sa isang game lamang. Sa rebound naman, nasa rank 5 si Kay Soto, isa pa rin sa best center si Kay ng Japan B1 B-League. Merong numero sa rebound at blocks. Kung tinapos nga niya ang laro laban sa team ng Nagasaki Velka ay baka nadagdagan pa ang kanyang stats sa rebound, kung hindi naman kaya ay sa block. Pero dahil sa precaution na nga rin, mas minabuti ng team ng Koshigaya Alphas na ipahinga itong si Kay Soto at nagkaroon ng initial na assessment ang team ng Koshigaya Alphas tungkol sa kanyang injury at nakita naman natin hindi kinailangan na dalhin si Kay sa ospital at maganda ang lakad ni Kay pagkatapos ng laro nila kontra sa team ng Nagasaki Velka.